Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi maayanan kapagkaloob, mamahaling iyas, nigintong nilukog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, at wala na ang iba pa. Aking hinihiling, salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y iniibig mo, iniibig mo, at inangilo mo. Hallelujah! Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi maayanan makapagkaloob. Hallelujah! Mamahaling iyas, nigintong nilukog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, at wala na iba pa. Akong hinihiling, aking hinihintay, hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kapiling ka, kaganan ng lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob, mamahaling iyas, nigintong loob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, at wala nang iba pa. For the last time, itaas po natin bilang pagsuko po ng ating buhay sa Panginoon. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan
Panalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa'y gamitin ito lamang, Ama, at walang nang iba pa. Ito lamang, Ama, at wala nang iba pa. Aking hiling. Bakit hindi natin handugan ang ating Panginoon, ang ating matatapang na pagtuturo, sapagkat ang ating Panginoon ay napakabuti. Ang kanyang kagandahan doon ay nagpapatuloy sa atin. Gayon na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa ating buhay. Bagamat marami tayong mga pagkukulang sa kanya, ngunit kailan naman ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago, kundi bagkus patuloy mo siya na nagmamalasakit sa ating buhay, upang tayo po, mga kapatid, kung paano tayo inibig ng ating Panginoon. Gayon din naman ang ating ipakitang pagmamahal sa ating Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa huling bahagi po ng aming pananambahan sa umaga. Bago po kami magtatapos, Panginoon, Ikaw nawa ang mangusap sa bawat puso ng iyong mga anak. Panginoon, nakita niyo po, Diyos, ang aming buhay. Lord, ang aming kakulangan, Ikaw na po ang magpupuno. Patawad po, Panginoon, kung saan man po kami nagkamali at nagkasala. Dahil Ikaw, O Diyos, iyong kinahabagan, ang mga puso marunong magpakumbaba. Kaya nagpapasalamat po kami ilalim sa iyong kapangyarihan. Samantalang pakikinggan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Nawa kumilos ka sa aming buhay. Hawiin niyo po, Panginoon, kung mayroon mang alinlangan sa aming mga kaisipan at anumang bagay na hindi po, Panginoon, kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoon, tulungan niyo po ang iyong mga anak sa umaga ito. Nawa, O Diyos, ang iyong mga salita, ito po, Panginoon, ay magpapalakas sa amin. Magpapalakas ang aming pananampalataya. Ito po ang magbubukas ng aming isipan, Panginoon, dahil tunay, kung wala po kayo sa aming buhay, wala po kami magagawa. Kailangan ka po namin sa lahat ng panahon. Hindi po kami nabubuhay sa ganang aming sarili. Meron pong nagmamayari sa amin. Ang hirap na buhay na ito, Panginoon, ay pansamantala lamang. Dapat samantalahin po namin ang paglilingkod sa inyo dahil pagkatapos sa buhay na ito, Panginoon, kami naman ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan, Panginoon, bakit hindi po kami tumitigil, sumusuko sa aming paglilingkod. Dahil katulad ni Abraham, for he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Dahil ang pinakamagandang tahanan o lugar na dapat namin puntahan ay ang iyong kaharian, Panginoon. Wala nang kalungkutan doon, wala nang karamdaman, wala nang ano pa mang hirap, wala nang dalamhati, kundi sa buhay na iyon, mamumuhay po kami ng punong-puno ng kagalakan at kapayapaan, magpakailan-kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon, dahil kami ay meron pong kabahagi sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya, O Diyos, nawa anuman ang dumating na hamon o anuman ang sirkumstansya, huwag na huwag po kaming bibitaw sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang nangungusap sa aming mga puso.
Ito po, Diyos, ang aming pakiusap at dalangin. In the mighty name of Jesus. One more time, let us offer clap offering unto the Lord, for He is great and He is worthy to be praised. Hallelujah. Bago po kayo magsipo, mga kapatid, kamayan nyo ang inyong mga katabi at sabihin nyo, peace be with you. Hallelujah. Amen. So malaya na po tayong makakaupo, mga kapatid. Amen. Tayo po ay nasa bahay ng Panginoon. Sa bahay ng Panginoon ay meron pong kapayapaan. Ang lahat ng payapa mo sabing amen. Hallelujah. Wala nang puwang ang kagulumihanan ng isip, mga kapatid. Hindi na po tayo nalilito. Alam po natin kung saan po tayo tutungo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Mga kapatid, nakafocus na ba ang ating atensyon at isip sa mga salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. Amen. So, next Sunday na po, mga kapatid. Meron akong kunting announcement. Next Sunday na po ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa buong sangtaon, mga kapatid, salamat po sa Diyos na patuloy po tayong iningatan ng Panginoon. At ang good news, tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil yung nakot na scripture kanina, mga kapatid, what shall I render unto the Lord? Ano ang iyong maibabayad sa lahat ng kabutihan ng Panginoon? Mga kapatid, yan po ang tinatawag na utang na loob. Ang utang na loob, mga kapatid, hindi mo yan mababayaran, sa Panginoon lamang yan. Kung minsan, ginagamit itong utang na loob sa mga tao. Pero sa totoo lang, kung i-analyze po natin ang word na utang na loob, mga kapatid, ano po? Kung ikaw ay napagbigyan na ng maraming bisis, siguro naman hindi ka na magtatampo. Siguro naman nababayaran mo na yung kagandahang loob o yung naibigay o ipinakita na kagandahang loob ng tao. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, mayroon lang tao na ginamit sa atin para kung halimbawa may problema ka, kung halimbawa ano man yung pasanin mo sa buhay at may ginamit na instrumento at ikaw ay naigsan o nasolve ang iyong problema, mga kapatid, instrumento lamang yan ng Panginoon. Ang dapat gamitin ng utang na loob sa Panginoon. Pero sa tao, hindi dapat yun. Amen? Dahil kung ang tanawin mo utang na loob, hindi ka makakabayan. Pero sa tao, mga kapatid, siyempre naman, halimbawa, nakautang ka ng 1,000. Ang yung naibigay, 3,000, sobra na yun sa bayad ng utang mo. At hindi mo matatawag na utang na loob yun. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Kaya dapat, kung kailangan man tumanaw po tayo ng utang na loob sa ating Panginoon. Ano ba yung, hindi ako nakakapangaral, mga kapatid, kapag ang inyong atensyon, kung saan-saan, mga kapatid, once na babanggitin ang salita ng Diyos, dapat magbigay ka ng reverence. Dapat galangin natin salita ng Diyos. Saan yan makikita? Ecclesiastes chapter 5. Kung kayo'y nakikinig sa bahay ng Panginoon ng kaniyang mga salita, kailangan ang buong paggalang sa kaniyang mga salita. Amen. Amen? Amen. Oo. Kaya, hindi ako nagagalit. Kasi, hindi po, mga kapatid, maganda na damang-dama mo ang presensya ng Panginoon at pag wala lang pala doon sa
mga nakikinig para baliwala lang. Hindi. Dapat mga kapatid, alam naman natin na hindi pangkaraniwang pagkain ang kinakain natin ngayon. Hindi yung pagkatapos natin dito, kumain na tayo dyan, may mamaya gugutumin na naman tayo, pupunta na naman tayo sa palikuran, napapanis, iyan po'y nabubulong, nawawala. Pero hindi kailanman natugunan ang pangangailangan o pagkain ng ating kaluluwa ng anumang material. Kaya dapat, sabi nga, wala tayong ligtas eh. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season. Sa lahat ng bagay may kapanahonan. Kanina kapanahonan sa mga patotoo. Bukas ang pintuan. Panahon sa tinatawag pagpupuri. Nagpupuri tayo mga kapatid. Ngayon, panahon naman para sa mga salita ng Diyos. Hallelujah! Dapat mga kapatid, ipakita natin may interest po tayo. Dapat mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos, ang ating mga kaluluwa ay may kagalakan. Hindi na para bagang ang bigat sa pakiramdam, ang bigat ng kayong kalooban, para bagang mga kapatid, hindi ka malang makangiti, kung ano mang ekspresyon na maipadama mo sa Panginoon na talagang nasisiyahan ka. Lalo na pag nagkukwentuhan, mas lalo hindi maganda. Amen. Amen. Hallelujah. Tabi mo na yung problema na yan, yung mga palaisipan na yan, yung mga suliranin na yan. Yan, dalhin natin yan dito. Yan ang tama. Amen. Dalhin natin. Ano ba ang ating pangangailangan? Ano ba problema? Ano bang kabigatan? Hindi ang taong nag-aanyaya. Ano sabi doon sa 11:26 ba yun? 24, come, wika ng Panginoon. Lumapit kayo, kayong napapagal. Ayan na mga kapatid, ito na, chance na natin to. Privilege na natin to. Na makalapit tayo sa may lalang sa atin, sa may-ari ng ating buhay, makapangyarihan sa lahat. Huwag tayo mag-alilangan sa kakayanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Yan mga kapatid. Idulog natin yan sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, lumapit ka kayo sa akin. Dahil ang sino pang lumalapit sa akin, hindi ko itatabo yan. Welcome kayo. You see? Sino ba tayo mga kapatid sa harapan ng Panginoon? Amen? Hallelujah! Sa mga taong hindi basta-basta mga kapatid, hindi ka basta-basta makakalapit sa kanila. Pero sa Panginoon, everybody is welcome. Amen. Hallelujah. Mas magiliw pa niyang inanyayahan. Tayo pa mga kapatid ang suplado. Tayo pa minsan ang mga suplada. Para bagang pipilitin pa tayo. Anyway, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang pangungusap ng ating Panginoon. Ito ay naririnig na po natin. Pero mga kapatid, ika nga, mayroong mga panibagong revelation o kapahayagan ng Panginoon para naman mga kapatid, mabuksan yung ating mga kaisipan, ang ating puso mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito, sinabi ng Panginoon, balik tayo sa John chapter 15. Tingnan niyo po mga kapatid. Yung kanyang sinabi, sabi niya sa John chapter 14 verse 4, abide in me, and I in you. Yan malaking, ano yan mga kapatid? Merong malaking tinatawag na impact yan sa ating buhay. Sino may sabi mga kapatid na dapat tayo manatili sa Kanya? Sino? Ang Panginoon. Dahil ang tao mga kapatid, ay limited. Ang tao po mga kapatid, hindi po niya alam ang lahat ng bagay. Amen. Hindi po niya alam kung ano ang mangyayari bukas makalawa. Kaya nga para secure ang ating buhay at ang ating kinabukasan, kanino tayo manatili? Sa Panginoon, palapakan natin siya mga kapatid. Sa Panginoon. Ang ganda, napakaganda noon, mga kapatid, ang galing, talaga namang ang Diyos, mga kapatid, masyadong gentleman. Grabe ang Panginoon.
Sabi niya mga kapatid, kung kayo ikay manatili sa akin, ang sabi niya, ako'y mananatili sa inyo. O kapag ka ang Panginoon, mga kapatid, ay mananatili sa atin, aba hindi tayo pangkaraniwang tao. Hello? Hindi tayo pangkaraniwang tao. Hindi yung sinasabi ng Biblia ko, the natural man receiveth not the things which is of God, and they are foolishness unto them. But we are spiritually minded. Kaya pag tayo po mga kapatid, ay taong spiritual minded, ating pong mapag-unawa, nalalaman po natin mga kapatid ang mga bagay-bagay ng Diyos, ang mga spiritual na bagay. Kaya nga po mga kapatid, kamangmangan sa isang taong natural sa pangkaraniwang mga tao, sa mga taong nasa laman. Sa mga taong nasa laman, hindi niya po talaga nila mapag-unawa ang mga bagay spiritual. Everybody say praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, ngunit ang mga taong ayon sa Espiritu, yan ang maganda. Dapat tayo ay mga taong ayon sa Espiritu dahil tayo po mga kapatid ko ay nakakaunawa ng mga bagay spiritual. At nalalaman po natin kung ano at alin at ganap na kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Dahil naiintindihan natin ang Panginoon. Paano natin maintindihan ang Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hiwaga ang Panginoon. Pero kung pakikinggan po natin, pag-aaralan po natin ang kanyang mga salita, ang hiwaga mga kapatid ay kanyang ipapahayag. Kaya magugulat po tayo mga kapatid sa kaalaman na binibigay ng Panginoon. Dahil ano sabi ng Panginoon? Ang kaalaman na nasa sanglibutan ay kamangmangan. Sa Panginoon ay bakit naging ganun mga kapatid? May mga tao, mga educated, highly educated mga kapatid. Ang tataas ng aral, pero tingnan po natin ang kanilang buhay. Sa pamantayan ng ating Panginoon, mangmang. Bakit? Wala po silang mga panahon, wala po silang panahon para sa Panginoon. At ang mga bagay na galing sa Panginoon ay hindi nila mapag-unawa. Masyado silang mga materialistic mga kapatid. Masyado kanilang kaisipan ay nangasalaman. Ano yung sinabi ng Biblia? Ang mga taong nangasalaman ay kamatayan. Ngunit ang mga taong nasa Espiritu, nangabubuhay nasa Espiritu ay buhay at kapayapaan. Palagpakan po natin mga kapatid. Hallelujah. At ito po, sa harapan po ng Panginoon, ang basihan po mga kapatid ng kaalaman. Hindi po kung ikaw ay doctorate, hindi ko kung saan kang universo nakapagtapos o gaanong antas ang iyong narating mga kapatid sa larangan ng edukasyon dito sa sanglibutan. Pero ituturing ka pa rin mangmang sa harapan ng Panginoon. Kapag ka ang iyong buhay ay hindi po sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Hindi ba? Ang sabi ng Psalms chapter 1 verse 6, the way of the righteous shall perish, but the way of the ungodly rather. For the way of the ungodly shall perish, but the way of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Dahil ang mga taong nasa laman, mga kapatid, ang kanilang mga kaalaman na uukol sa lupa. Ngunit ang mga taong ayon sa Espiritu, napag-unawa nila ang mga bagay na nasa Espiritu, sa mga bagay na nasa Espiritu, sa mga tuwid bagay mga kapatid, nakakasunod sila sa kalooban ng Diyos. Napag-unawa nila ang kalooban ng Panginoon, kaya makita natin ang kanilang pamumuhay. Halimbawa, tingnan niyo mga kapatid, yung mga taong nasa sanglibutan, pagdating sa mga gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi yan excited. May kasabihan, makikita mo lang yan sa simbahan, lubong bunyag o sa patot, lubong bunyag, apatay, bunyag,
lubong, patay, kasal, kunyag. Kita mo sila sa simbahan. Oh. Pero ang mga taong nasa spiritual, Hebrews 10:25. Ano ang sabi ng Hebrews 10:25? Huwag niyong pababayaan ang inyong pagkakatipon. Yan ang mga taong nasa espiritu. Huwag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon, lalo-lalo na inyong namamalas na malapit na ang kanyang pagparito, kundi kayo ay mga aralan sa isa't isa. Amen! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! So sa simpleng pangungusap at para maintindihan po natin mga kapatid, dahil ang tao ay trichotomous being, soul, body, and spirit. Soul and body and spirit. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, that your body, soul, and spirit be preserved unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang ating katawan, espiritu, mga kapatid, dapat ingatan po natin. Dapat matugunan po ang pangangailangan ng ating buong katauhan, hindi lamang pangkatawan, hindi lamang mga kapatid, espiritu, maging kaluluwa. Kasi trichotomous being, tatlong bahagi ang tao. Ang tao po mga kapatid ay binubuo ng tatlong bahagi at naging buhay na kaluluwa ang tao. Body, soul, and spirit. Kaya ang bawat bahagi ay dapat mga kapatid, pahalagahan natin yan. Everybody say praise the Lord. Palampakan natin ating Panginoon. Kaya, kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, saan tayo pupulutin? Kankungan? Saan? Ano maging kahilinatan ng ating kinabukasan, ng ating kaluluwa? Mapapahamak tayo mga kapatid. Ha? Dahil kung itutuloy natin itong pangungusap ng ating Panginoon, magsipanatili kayo sa akin at ako'y sa inyo, gayain ka ng sanga na hindi ka makapagbunga kung ito'y hindi nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y nanatili o manatili sa akin. Amen! Kailangan ka na kamakamad kasi ang ating, kumbaga sa ang buhay natin, nakatugtong na yun sa Panginoon. Kung wala ang Panginoon, walang buhay. Amen! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, ang sino man hindi manatili sa akin, ano mangyayari? Ayan, natutoo mga kapatid. Yan po sinabi ng salita ng Panginoon. Ang sino man hindi manatili sa akin ay puputulin at matutuyo gaya ng sanga, mga titipunin. At anong gagawin? Mga titipunin at mga susunog sa apoy. Gawin ka na lang pang gatong. Walang kabuluhan mga kapatid. Pero, everybody say, good news. Good news. Eto mga ito ang maganda. Kung ang sino man, kung kayo'y magsipanatili sa akin at sa aking mga salita, may promise pa ang Panginoon. Hingin niyo ang anumang inyong ibigin at sa inyo'y gagawin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit kailangan tayo manatili sa ating Panginoon? Yan ang tanong. Hallelujah. Dahil mga kapatid, hindi nyo pag-aalam na samantalang tayo po ay nandito sa sanglibutan, we are not fighting against flesh and blood. We are fighting against principalities, against powers, against rulers of the darkness, against spiritual wickedness. Hindi po basta-basta mga kapatid. Ang ating labanan. Everybody say praise the Lord. Kaya nga kung tayo hiwalay sa Panginoon, hindi nga po talaga tayo uupra. Kaya, mananalo kaya tayo sa demonyo, kay Satanas. Bukod kay Satanas, may mga demonyo siya. Kaya sabi ng mga kapatid, sabi ng isang aklat na whether we wake or sleep, millions of unseen spirit. Totoo naman yan mga kapatid. Dahil nasusulat po sa Revelation chapter 12 na kung saan nagkaroon po ng digmaan sa langit. At sa digmaan yun,
natangay ni Lucifer, 1/3 ng hukbong militar ng Panginoon, natangay niya. Aywan ko lang kung gaano karami, pero millions of unseen spirit. Kaya, grabe ang labanan natin dito sa lupa. Ngayon, kung tayo mga kapatid, lalaban sa ganang ating sarili, paano po tayo? Paano po tayo uobra? Paano po tayo manaig? Hindi po tayo mananaig mga kapatid. Amen? Amen? Hindi mo nakikita. Hindi ka nga obra kung medyo malakas pa ang iyong kalaban at malaki mga kapatid. Nakikita mo yan, ibang katalunin ka pa. Maliban na lamang kung magaling kang ala Bruce Lee, pwede kang manalo dahil magaling kang umilag mga kapatid. Ano pa kaya yung hindi mo nakikita? Simple logic mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Hello, hindi mo nakikita. Kaya yan ang dahilan mga kapatid, na kailangan manatili tayo sa ating Panginoon. Amen. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Dahil ang sabi niya, for without me, He can do nothing. Kung wala ako, wika ng Panginoon, wala kayong magagawa. Kaya nga sa Sikaraya 4:6 mga kapatid, not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Kaya sa larangan ng labanan ng spiritual mga kapatid, kailangan kakampi natin ang Diyos. Kailangan back up tayo ng Panginoon. Hindi po tayo magtagumpay mga kapatid na mag-isa. Kung sa ganang ating sarili lang, hindi po tayo uobra mga kapatid. Basahin ka! Salamat mga kapatid. Amen! Dahil napatunayan hanggang sa mga oras na ito, bago magpalit na naman, mga kapatid, ang taong narito pa rin tayo. Kahit ganito lang ang bilang natin, sige lang. Dahil kapag nakita po ng Panginoon mga kapatid, ang ating katapatan, kagaya po ng kanyang sinaan, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Kapag patuloy po natin itinataas ang pangalan ng Panginoon, gagawa po ang Panginoon ng paraan, palalapitin niya ang mga kaluluwa. Basta patuloy mo lang, patuloy mo lang purihin, ipagmalaki ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon kung hindi po tayo mga kapatid manatili sa ating Panginoon, pagtatawanan tayo ng diablo. At hindi natin marating ang ating pong pinakasam-asam natin sa buhay mga kapatid. Ngayon kung manatili po tayo, hallelujah, hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa panibagong taon na naman mga kapatid, who knows, ng timetable ng Panginoon, year, sa susunod na taon, mag-iba ng buhay natin. Amen. Ang galing. Kasi kapag kami itinanim, yan po ang batas ng Panginoon. Pag kami itinanim, may aanihin. Hello! Pag may itinanim, may aanihin. Praise the Lord. Nagtanim po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nagtanim po tayo, no matter what. Nanatili pa rin tayo hanggang sa mga oras na ito mga kapatid. Amen. Amen. Kaya sa linggo mga kapatid, mag-celebrate na tayo, purihin natin, pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa kanyang dakilang katapatan, nananatili siya sa ating buhay. Amen! Amen! Mahina yung amen natin mga kapatid, parang hindi tayo. Woo! Everybody say amen! Amen! Praise God! Now, ito po mga kapatid ang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Dahil, alam niyo po ba mga kabayan, Romans chapter 8 verse 35, ito po ang isa mga kapatid sa dahilan kung bakit kailangan manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong hiriwalay, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Dahil, ano ang sabi? Paano ka? Romans 8:35. Who shall separate us? Ito na. Who shall separate us? Iyan ay para yan sa mga anak ng Diyos na hindi po mga kapatid nahihiwalay o kaya mga anak ng Diyos na patuloy na natili sa presensya ng Panginoon, na natili sa piling ng Panginoon, na natili sa paglilingkod sa Panginoon. Eto mga kapatid, ang sinabi, para ito doon, pero I repeat, kung hindi tayo manatili mga kapatid sa ating Panginoon at ang Panginoon
kayo'y magsipanatili sa akin at ako'y sa inyo. Ayan o, ako'y sa inyo. Kaya, pag tayo lumapit sa Panginoon, nanatili po tayo, siya din naman pang mga kapatid, hindi hiwalay sa atin. Amen. Kung magkakayo, eto na ang sabi sa Romans 8:35. Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution? Hindi po pagkaraniwang mga pagsubok itong nababanggit, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Hindi po pagkaraniwan ito. Mabibigat po ito. Pero siguro hindi man lahat naranasan natin. Pero talagang kapag ka ikaw tumagal sa pananampalataya, may mga pagkakataon, may panahon, mga kapatid, na dinanas mo ang isa sa mga nabanggit dito. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Then sa verse 37, sabi doon, nay, kapag nanatili tayo sa presensya ng Panginoon, nanatili tayo naglilingkod sa ating Panginoon, hindi niya tayo, mga kapatid, pababayaan. Kundi bagkos, ano ang sabi sa 8:37? Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Wow! Palakpakan natin, mga kapatid. Amen! Kapag tayo'y nanatili sa Panginoon at ang Panginoon ay nananatili po sa atin, mga kapatid, anumang hamon ng buhay, makasurvive po tayo, malalampasan po natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, kahit na dumanas ang mga apostol, ang mga unang manampalataya, mga kapatid, sa ganitong uri, para bagang hindi po pangkaraniwang mga pagsubok, yet ang kanilang ang kanilang buhay, mga kapatid, kanila pong pinagsisigawan. Kahit na dumanas kami sa tinatawag na kapighatian, pag-uusig, panganib, kaba, kawalan, kahubaran, kasalanan, lahat ng mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Pablo, para kami ang buhay namin ay para bagang inilagay kami sa mag-uumpugang bato. Ginigipit kami sa magkabi-kabila. Hindi namin alam kung saan papanig, sa kaliwa, sa kanan. Gigipitin sila. Pero may Diyos. Hallelujah. We are distressed but not forsaken. Grabe. Kahit na, mga kapatid, sila po ay talagang hindi po tinatantanan ng pagsubok. Yet, dahil ang Panginoon ay nanatili sa kanilang buhay, hindi po sila, mga kapatid, nangapahamak. Hindi po nagtagumpay ang lahat ng hamon ng kanilang buhay, kundi bagkos talagang isinigaw nila, nay, and all these things, we are more than conquerors. Pag sinabi mong word na conquerors, mga kapatid, parang si Napoleon Bonaparte or kaya si Alexander the Great. He conquered many nations. Kaya ang mga Kristiyano na nagwagi, nagtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po humihiwalay, nananatili po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? We are more than conquerors. Ikaw conquerors. Hindi basta-basta ang ating buhay bilang conquerors, mga kapatid. Kahit na pangkaraniwang manampalataya ka, ngunit kung nanatili at nagpatuloy ka sa ating Panginoon, conquerors ang turing sa'yo. Ikaw ay isang conquerors. Amen. Katulad ni Alexander the Great. Hindi biro yan. Pero ang tawag sa ating conquerors, dahil ang labanan, hindi po sa laman ng dugo, mga kapatid, sa mga spiritual, nagwagi ka dahil nandiyan ka pa rin sa upuan mo. Pero kung wala ka na sa upuan mo, hindi ka na nagpatuloy, mga kapatid, ikaw nga talaga, confirm, talunan ka. Amen. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Amen! Palibhasa, ikay naging conqueror, mga kapatid. Ito na, last verse na aking i-quote sa inyo para, mga kapatid, wow! Hallelujah! Ibang klase po pala ang ating buhay kapag tayo nanatili sa Panginoon at ang Panginoon naman ay nanatili sa atin. Wow! Ang lahat, mga kapatid, we can do
all things. Amen. Magagawa natin ang lahat doon sa nagpapalakas. Sino ang nagpapalakas sa atin? Ang ating Panginoon. Bakit mahina? Amen. Hallelujah. Huwag mo naman yung ipagdamot mga kapatid, ang appreciation at saka yung compliment para sa Panginoon. Hindi naman yan sa tao. Kasi ang dinadala ng salita ng Diyos, dapat mga kapatid. Hallelujah. Amen. Tali natin showtime. Grabe ang showtime, ang energy nila mga kapatid. Ang win to win, ang grabe ang energy nila. Tuwang-tuwa na sila. Mabigyan ng 1,000. Mauwi. Babagkasakali manalo ng 1 million. Pera o kahon. Pero dito mga kapatid, walang pera, walang kahon. Kaya mahina, walang energy. Aba, ang kanilang nagpapanalunan, mga kapatid, hanggang lupa lang. Bukas makalawa. Hanggang kubita lang yan. Pero yung atin, ang kahantungan, ang ating destinasyon, mga kapatid, doon sa buhay na walang hanggan. Sinabi ko na kanina mga kapatid, wala nang karamdaman. Dito ang daming uri ka. Iba't ibang uri ang karamdaman, iba't ibang mga sakit. Kaya minsan mga kapatid, hindi lang nasasabi, kahit ba hindi malungkot. Dahil ito si Tito, ito si Nanay, ito si Tatay. May inindang sakit, may maintenance si Kuya, may maintenance sa ate. Grabe ang sanglibutan nito. Ngayon kung wala ka pang pera, lagot ka. Kasi, everybody say praise the Lord. Yan ang mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang sanlibutan nito mga kapatid. Sabi nga ni Job, Job 14:1, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Hindi tayo makadinay niyan. Ang tao daw na ipinanganak sa babae, lahat naman tayo ipinanganak sa babae, di ba? Ay sabi ng isang lingkod ng Panginoon, ang tao na ipinanganak sa babae ay kaunting panahon at libos ng kabagabagan. Aba, wala talaga mga kapatid sa libutan. Mapalad lang kung binless ka, pinagpala ka ng Panginoon. Medyo makapagsabi kahit lupa man, langit na rin. Pero kung hindi ka pa pinagpapala mga kapatid at mahina-hina yung kapit mo sa Panginoon, baka minsan ka lang makikita sa bahay ng Panginoon. Salamat na lang sa Panginoon. Ang Panginoon mauuwain. Ang Panginoon is matiisin. Ang Panginoon, o baka na naman si Pato nagpapatama, hindi lang nagpapatama. Amen! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Kaya po mga kapatid, in realidad talaga dito sa mundo, puspos ng kabagabagan. Hindi po tayo, pagkasunod ng problema, andyan na naman. Kuminsan patong-patong pa. Ano po? Pero kapag kayo may Diyos mga kapatid, sige! Pasa sa'yo! Pagtanggang mo, huwag mong sarilin, Panginoon! Iyo yan! Amen. Panginoon, iyo yan! Mayroon tayong birdugo! Kaya-kaya niya mga kapatid, kahit dahil dami timbang kilo pa yan, kaya-kaya buhatin niya ng Panginoon. Huwag mong sarilinin, Panginoon, iyo na to, Panginoon, iyo. Amen! Pero mga kapatid, pagtanggap mo, kaya-kaya ko ito, bahala na. Wala ang pakialam, Panginoon. Papatungan, darating ulit ang problema mo mga kapatid, wala. Kumbaga sa matatabunan ka ng problema, hindi na makikita yung mukha mo. Amen. Bigat-bigat na yung pasanin mo, hindi ka taka-taka mga kapatid, nawala ka na. Bakit? Nalunod ka na. Pero, thank God, dahil may Panginoon tayo, may Diyos tayo, mga kapatid. Ang ating Diyos, mga kapatid, hindi niya tayo matitiis. Kung kayo, sabi ng Panginoon, marunong ikaw magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. How much more ako? Kung nakakaramdam ang inyong parents, ang inyong makamundo na magulang, na inyong suliranin, inyong problema, lalo na ako. Hindi, huwag natin sabihin mga kapatid, para atang walang pakialam ng Panginoon sa akin. Para atang hindi nagpaparamdam ng Panginoon. Kaya instead na ilapit ko sa Panginoon, doon na lang sa kapitbahay. Kasi, kaya pag nilapit mo sa kabahay,
Kapitbahay mga kapatid, instead ma-inspire ka, mabuti lamang sana kung ang kapitbahay, mga kapatid, may magandang i-ano sa iyo, i-upload sa inyo. Pero kung ang kapitbahay, nako, lapit-lapit ka sa akin, ako man, para sa iyo, mas mabigat pang problema ko sa iyo. Lapit-lapit ka pa sa akin. Hindi ka maintindihan. Hindi ka maintindihan ng tao. Pero lapit mo sa Panginoon, hindi ka magkabahaba ng kwado. Pag nanalangin tayo, walang kuskus palubos. Alam mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Kahit hindi ko nasabihin, amen. Wala na. Hindi, Lord, nagkikisuyo, Lord, alam nyo naman, Panginoon. Lord, bilang anak sa magulang, para maibigay ng magulang ng pangangailangan ko, talagang, anuhin ko lang, bingin ko siya, lahat na napakiusap gagawin ko. Pero tayo, suplado. Salamat po, Panginoon. Lord, alam mo naman ito. Ikaw nang bahala. Amen. Amen. Kaluluhod lang ang kita ko, naglaho. Dahil, Lord, alam mo na lahat. Ikaw nang bahala dyan. Take charge. Galing natin, no? Hello! Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, sobra po, mga kapatid, ang concern niya sa atin. Everybody say concern. Concern. Talagang, sabi niya, kung kayo dyan sa lupa, bagamat kayo masasama, kung kayo magbigay ng mabubuting kaloob. Ano ang kaya ito? Kaya purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise God. Kaya mga kapatid, importante po talaga. Ulitin ko, i-recap ko sandali. Bago natin i-jump to conclusion sa verse 39 ng Romans. Ang sabi roon mga kapatid, magsipanatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Wow! Amen. Sa makatuwid, mga kapatid, mayroon na tayong karamay. Mayroon na tayong kasama. Hindi tayo nag-iisa. Ano man ang iyong problema, mga kapatid, ano mang bigat ng iyong suliranin, kahit anong kasalanan, ang Panginoon, mga kapatid, siya lamang ang mga pagpapatawad. Amen. Hallelujah. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, nay, in all these things we are more than conquerors to him that loves him. For I am persuaded, dito ako magtatapos, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor any other creation shall be able to separate us from the love of God. Wow! Woo! Narinig yung mga kapatid, kapag tayo nanatili sa ating Panginoon at siya'y nanatili sa atin, walang sino man magkakahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang mga pagsubok na iyong kakaharapin, mga kapatid, mananagumpay po tayo. Bakit? Sapagkat ang nasa atin ay makapangyarihang Diyos. Kaya niya, mga kapatid, ang lahat ng mga problema, ang lahat ng kabigatan, kaya niyang pasanin yan. Lahat kahit buong sanglibutan, kaya ng Panginoon. Huwag mong sabihin, naku, hindi na siguro mag-cater ng Panginoon. Naku, siguro, hindi na mapapansin ng Panginoon dahil napakarami ng mga tao. Wow! Ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dago. Nakikita niya ang lahat ng kanyang mga anak. Kung ito ba ay may problema, may suliranin, ang sa atin lamang, gawin natin ang part natin. Lumapit tayo sa Panginoon. Dahil sabi na, you're welcome, lumapit tayo sa Kanya. Dahil, sabi nga niya, kung siya nasa atin, walang makapaghiwalay sa atin. Nabanggit na enumerate na doon kanina mga kapatid, mabibigat na mga dahilan mo. Pero walang sinumang, kahit ano pang nilalang. Grabe ano, kahit ano pang nilalang, walang makapaghihiwalay sa iyo. Kanino? Kung ikaw ay may kapit sa Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa atin. Palakpakan natin mga kapatid! Ito sa kamay sa mga kapatid! Tayo po'y magsitayo, purihin natin ang ating Panginoon na siyang dakila sa lahat, na siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya niya ang lahat ng ating mga problema, kaya niya bigyan ng solusyon, mga kapatid. Kung ikay may kabigatan, ikaw'y pagpapahingahin ng ating Panginoon. Siya po ang magbibigay ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Mga kapatid, narinig na po natin ang message. Kailangan hanapin natin
ang ating Panginoon samantalang siya ay masususungan pa. At kung maramdaman mo sa mga kapatid, at kapag ka ikaw ay kumapit sa Kanya, hindi ka rin binitawan ng Panginoon. Hallelujah, blessed. Amen. Panginoon, 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 tulungan mo ko ngayon sa oras ng pangangailangan. Bukas ng altar, malaya po tayo makipag-hagi-hagi sa ating Panginoon. Sabihin mo, huwag po tayo magkanilangan. Interesado ang ating Panginoon sa ating mga problema. Interesado ang Panginoon. Kung ano ba ang iyong sasabihin sa Kanya, nakikinig mo, Panginoon. Mayroong sumasabay, pangahina sa ating kumakuhay. Inyong alam ko Sa bawat tagpo ng buhay ko, dahil sa'yo, ako'y magtatagumpayan. Panginoon Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili ang yayamanin ko, ang pag-ibig mo ay sa aking puso. Tulungan mo ko ngayon sa oras ng pangangailangan ko. Aking tinataas ang aking kamay at hawakan mo, gawin matibay sa lahat ng bagay. Pangihina sa aking kumakawa, Nariyan mo, nakikinig natin ang Panginoon. Nakikinig ko ating Panginoon. Bawat katagal, sa bawat pagdas ng natin, nakikinggan ka ng Panginoon. Ano ba ang problema? Ano ba ang nabiharap? Kaya nakikinig natin Panginoon. Ibigyan niya tayo ng Panginoon ng Panginoon. Ibigyan niya tayo ng Panginoon. Sa gitna ng napakabilang na Let us worship the name of the Lord.
and working to pray. Iniling ko, Pastor Sumantay, manalangin sa pagtatapos ng ating gawain. Kami nagpasalamat kanino Ginoo sa tanang utang Lord gihatan at pamigtong pagpagasin kami matubang sa among kinabuhi sa adlaw-adlaw kapag dinig kinabuhi sa espirituhan. Salamat ikaw ang Diyos kagahatan ng puso, ikaw mapagsalig sa among buhi tihak kanimo Ginoo. Ano man mga bagay Diyos kaagay sa nahamka sa among kalagatuo tihak kanimo. Daghan ang ginatubang mga problemas kinabuhi kawat po man po Diyos. Ingon nila Ginoo walay makapahimulat ihap sa imong pagtalagan. Amo man kini Ginoo among kinabuhi, among gisunod ang imong kabubuton sumala sa imong kabubuton Ginoo. Makaya na mo kasabang imong Ginoo sa among kinabuhi. Ginoo ikaw nakahibalo ano ang kahinanglan sa tagsa sa among kinabuhi. Ang among mga paghangyo, mga pag-ampo ihap kanimo magahimok ka sa mga dalan sa pagtuwag sa among mga pagkinabuhi ihap kanimo Ginoo. Dalaykon ka sa adlaw namo kapag kinabuhi. Alaan ikaw kauban namo anuman o Dios kung mga bagay na mudangat sa among kinabuhi. Ikaw ang among Dios kag among nasaligan sa mga panahon. Ginoo magpaulit kami uban sa imong kalipay giputang sa among kasing-kasing. Hindi pagwad ang Ginoo ang kasing-kasing kag kalipay kaninong sa among pagkinabuhi. Sa adlaw-adlaw salamat sa desisyon, salamat sa imong mga angin. Mukuban ka na mo, ihatod sa among panimalay. Nung may araw, Diyos kadaogan ang imong Diyos nga mga katawhan. Ginitalan among kinabalik, ang kong kakimaya sa ngalan ng Jesus na kasabi ko. Bago po tayo magkamayang mga kapatid, maupo muna kayo sandali. Meron ako madali ang announcement. Well, this coming Sunday,